Ayun, kamusta mga paps? Namiss ko tong mag-tutorial Bale, matagal-tagal na rin yung huli, ano? May problema kasi ngayon si Oreo. Itong gulong niya, may singaw. May sealant naman siya. Matagal na rin yung sealant siguro 2 years na ata. Pero ang problema talaga dito sa tire valve niya o yung pito. May singaw siya dyan. Tapos ang problema pa niyan, kinalawang tong mismong pin. Yung pito mismo, yung sa loob. So, binaklas ko yun. Wala, hindi na mahugot yung mismong pin. Papakita ko sa inyo kung anong sira niyan mamaya. Ang hassle, bomba ko ng bomba kada may lakad. Baklasin muna natin tong gulong, tapos magpalit tayo ng tire valve. Actually, first time natin gagawin to yan, sige. So, ito 19mm, yung kabila 17 kontra. Pero ito, 14mm to. Yun. Tanggalin na natin tong kadena. Yan. So yun, natanggal na natin tong gulong. Subukan natin matanggal tong rear hub. Rear hub nga ba to? Oh, basta itong sprocket. Tabi na muna natin dyan. Galing, goods pa yung mga bearing. Hanginan muna natin to para malaman natin kung may mga iba pang singaw. Mano-mano na din natin tong bomba. Yan, okay na, may hangin na to. Doon pa nga lang, maririnig mo na may singaw eh. Oh. Oh. Pero tingin ko yun lang naman. Kaya pagdating ng kinabukasan, wala nang hangin yung gulong. Bomba ulit. Yung gamit kong sealant nun, yung cycle seal. Ayan. Actually, dun sa 2 years na yun, wala, hindi naman ako nabutasan. So, dun sa sealant na yun, hindi ko masabi kung effective siya. Pero nirecommend kasi siya ni Direk Gino. Ayan, so yun yung ginamit ko nun. Yun nga, pagdating talaga dito sa pito, babara't babara siya, tumitigas talaga. Kaya iniisip ko, hindi na ako mag-tire sealant. Pakita ko sa inyo kung ba't nasira, paano nasira to. Kasi nung nakaraan, binuksan ko to, tapos basag na yung thread. Kaya hindi lumalabas mismo yung pinaka-pin. Tsaka medyo luma na din. Tsaka gusto ko rin tingnan yung sealant. Kung meron pa ba o tuyo na. Ayan. So mapansin nyo, basag. Ayan o. Basag na siya. So wala. Dapat kasama to nung pin. Kaso wala, naiwan sa loob. So hindi ko na siya mahugot. Kaysa naman sa kung pilitin ko mahugot, edi palitan na lang siguro, mas maganda. Kaysa yung ganito. Kasi malamang marami ng corrosion to sa loob. Para wala ring aberya sa susunod. Kasi plano na nating magbiyahe-biyahe ng malalayo. Alright. Hindi tumatalsik Dapat tumatalsik na siya dyan Gaya nga nasabi ko, first time natin gagawin to. Bumili tayo ng panikwat. So, susubukan natin kung paano magkalas nitong tubeless. Sigurado makunat to. Good luck sa akin. So, disclaimer na lang, no? Kung meron mang diskarte, kung ano man ang magawa ko dito, yun lang muna. Natututo naman tayo sa experience Lagay ko na lang yung link sa baba. Plano ko na talagang hindi na magsilan. Since nga may singaw nung time na yon, na napilitan ako maglagay ng sealant para lang ma-seal yung mga gilid. So may epekto naman. Yun yung cycle seal yun. Yun nga lang, gano'n na naman nangyari. Katagalan, bumara dito sa pito. Luwagan na rin natin tong nut dito. 12mm. Ngayon, para na rin ma-experience, di ba? Paano magpalit. Tsaka gusto ko na linisin na maigi. Ako na lang maglinis, di ba? Kapag ganito na may magsisikwat kayo para hindi masira yung pintura ng mugs. Ito, gumupit ako ng, takip ng ice cream. Yung iba ginagamit yung, yung pinaglagyan ng langis. Pero guys, hindi ako against sa mga vulcanizing shop. Wala lang, gusto ko lang ma-experience. Kasong tigas talaga, no? Paano kaya ito gano'n? Yung iba kasi machine yung ginagamit para pagpiga Ayun, yan, wala nang hangin yan, malamang. Lumusot na yung pito Wala nang atrasan to. Subukan natin apakan.
Ginusto mo yan eh. Matigas to kasi. May sealant. So, yun mga paps. Bale, ang hirap pala talagang kalasin to, ano? Sinikwat lang natin na sinikwat hanggang sa bigla siyang parang lumubog, parang ganon. Ang hirap sikwatin. So, yun pala dapat muna. Kailangan mapalubog mo siya para masikwat na maayos. Tapos, isa pa nga kadagdag dito nga, yung tumigas na na sealant. Ang hirap sikwatin kasi nga madigkit masyado. So, tingnan yung nangyari dito sa mga to. Nagkalso pa ako ng karton para mas lumalim yung diin. Mas maganda, mas makapal pa para mas mabilis bumaba yung etong gulong. Sige, sikwatin na natin to paikot para yung kabila naman. Lagyan natin yung pang protection natin. Tapos ang gagamitin natin dito itong mas may hook. Kasi dalawa to eh. Isang diretso lang tapos isa yung parang may pa-hook. So gagamitin natin dito yung pa-hook para kumapit dun sa gulong. Tapos ayan. Ayan. Basa pa yung sealant. Yan. Akala ko nga mga paps, hindi ko na mababaklas to eh. Akala ko dadaling ko na lang siya sa vulcanizing eh. Eh hindi ko naman mapuwersa tong kamay ko, 'di ba? May bakal na. Di at least alam mo na, 'di ba? Alam na natin. Tsaka kung ano yung mangyayari, hindi lang basta pala sikwat talaga to. Ayan, so lumabas na yung kalahati. Nahatak na siya pero dito sa kabila, digkit pa din, no? Bakbakin natin to para lumubog. Hindi ko na i-record. Maubos yung film natin. So, yun mga paps, nakalas na natin. Napansin nyo, kalas na yung bags natin. Ang gagawin na lang natin dyan, palulusutin to. Grabe yung pagod na yun. Ay, yung tire sealant. Dami. Grabe. Ang dulas nung sealant. Hugasan nga muna natin. Dulas. So yun mga paps, bale, linisan na lang natin ng ganito. Total, masisilip naman natin. Malilinisan na rin naman. Tapos, makikita naman yung butas ng pito. So, ganito na lang kaysa maubos yung araw ko dito. Eh, pito lang naman ang problema natin, hindi yung gulong. So, gagamit lang tayo dito ng tubig na may sabon. Tapos, brush. Tapos, kung liha para dun sa mga tumigas na sealant. $240. Pero gamit na to. So hindi na to ganun ka gaspang. Yun nga lang, may problema ako kasi may mga tama na tong mga to. Dahil sa pagsikwat ko kanina. Sana hindi siya magsingaw. Pero duda ako magsisingaw na yan. Malalalim din eh. Sana lumapat pa. Pero pag hindi, magsisilan tayo. Dapat may maintenance na sa pito kung sakali magsisilant. Goods naman yung sealant eh. Maano pa rin. Biro mo ilang taon na yun. 2 years. Tapos hindi naman natuyo. So yun mga paps, tapos na nating linisin tong gulong natin. Pati tong mugs. Happy naman ako sa nagresulta yan, no. Yun nga lang, may mga parts na nagasgas ko. Ano yun eh, dahil yun dun sa pagsikwat. Nag-ready na ako ng sealant, just in case. So ito yun, yung cycle seal. Matagal na to na sa akin. Siguro nga 2 years ago na, kasi bumili ako ng pang-stock. Dapat nga sa front tire to. Eh, hindi naman siya matigas. Goods pa naman siya, mukha siyang ketchup. Dosage niya is 1.5, itong 120/70. 1.5 na sachet. So, isa't kalahati. So, just in case na magka-singaw, syempre, lagyan natin. Pero ito sigurado madali lang linisin. Kumpara dun sa mga nabibili na freebie. Kasi bumabara talaga yun eh. Kasi malalaki yung tipak nung mga debris, parang ganun, yung mga maliliit na goma. Magkakabit na tayo ng bagong pito. Ito nabili ko sa Shopee to. Lagay ko na lang yung link dyan sa baba. 4 siya. May tatak siya, race. Black yung kinuha natin. No? Tapos itong takip, papalitan natin. Ito pala, nasa to.
Nasa 200 plus. Apat. So may spare na tayong tatlo. Blue black. Gusto ko yung takip nito. Ito nabili ko to sa sa Mr. DIY. So ngayon sa pagkabit nito, may dalawang nut siya sa baba, pang lock. Tapos rubber. So ganun yung orientation niya. So ikabit natin. Yun pasok na pasok dun sa rubber. Tapos rubber ulit. Tapos yung parang plate na na pang takip dun sa rubber. Tapos nut. 12mm tong nut eh. Sige, medyo ang tamang higpit lang. So okay na siguro yan. So ilak na natin yung pang second na nut. Kailangan talaga natin higpitan yun. Bali yung takip, since parang nut siya, 10mm, yun, nilagay natin yung takip nung pito para mahigpitan natin tong 12. Ayan, okay na. So yun mga paps, bali balik na natin to. Sana hindi ulit mahirap. Lagyan natin ng langis yung gilid. So yun mga paps, naikabit na natin tong gulong natin. Hirap talaga niya. So hahanginan na natin to. Isa pang problema ko kasi wala kami nung, tag dito? Meron lang dito yung mga portable. So tetestingin pa natin kung tatalab to. Kung hindi, wala. Punta tayo ng gasoline station na may pahanginan. Pero testingin muna natin sa portable, baka kayanin.